Dahil kung isa-isayin ko kayo, di tayo matatapos. Okay? So doon sa mga babae na gusto ninyong maging kristal at ang kristal ay inaalagaan, kayo ang gagawa niyan. Simpleng damit, okay na. Okay? Pwede naman mag-short eh. Okay lang. Pero, patingin mo, hindi ka galang kaya ng lalaki? Hindi kaya pituhan ka na? Hindi ka naman nag-jaywalking, pinipituhan ka. Nasa sa inyo yan. Paano niyo dadali ng sarili niyo? Kung gusto niyo igalang kayo, igalang niyo ang sarili niyo. Okay? Simple, karunungan galing na Diyos eh. Ayaw mong binabastos ka, pero ang susuot ka, nakabastos-bastos. Tama? Ayaw mong bastusin ka, ayusin mo ang iyong ayos. Ang iyong kilos. Di ba? Para hindi ka bastusin, paano ka umupo? Paano ka tumawa? Pero hindi naman sinabi, huwag ka tumawa. Okay? Dito aayusin kayo ng Diyos. Kung di nyo kayang ayusin ang sarili nyo. Diyos ang mag-aayos sa inyo dito. Doon sa mga, kukunti lang ang magulang, taas ang kamay ng magulang, nanay na, tatay na, taas tayo, taas, ilang piraso pa lang ito. Lahat ng bata, kabataan dito ay anak natin lahat. Tama? Ang treatment sa iba, sa isa, treatment sa lahat. Medyo mahirap nga lang yung obligasyong pinansyal. Okay? Pero ang Diyos ang bahala dyan. Concern to one another. Di mo yan anak, pero nandito ka sa gawain, anak mo yan. Nakikita mo hindi okay ang kilos, tulungan mo. Anak kita eh. Anak ka ng Diyos, kaya anak kita. Huwag ninyo sasabihin. Kasama ba ako dyan? Kung hindi available yung isa, nanay, ikaw, available ka eh. Sabihin mo na maayos. Huwag mo sabihin, lahat ba pupunta? Eh, ikaw ang tinatawag ng Diyos eh. Ikaw ang binigyan ng obligasyon ng Diyos. Tatanggi ka ba? Tatanggi ka. Kasi, ay nararamdaman ka. Sabihin mo na maayos. Dahil Diyos ang nagtatawag sa inyo. Diyos ang nagpapatawag sa inyo. Kaya sumagot kayo dapat ng maayos. Dapat hindi makakaligtas yan sa Diyos. Malinaw po. Sa nanay at tatay, kaya ikaw hindi ka lang pumunta dito para maayos ang papers mo. Pumunta ka rito para sa Diyos at maging concerned ka sa bawat isang kabataan na narito. Hindi kayo pumunta dito para lang sa inyong sariling concern. Hindi para sa inyong pangangailangan, kundi para sa pangangailangan ng Diyos sa inyo. Ang Diyos ang may kailangan sa iyo, kaya patuloy kang umaten dito hanggang sa mag-alis ka papunta sa ibang bansa. At kapag nandun ka na sa ibang bansa, magbigay ka sa mga anak mo lahat na naiwan dito. Lahat yan ay anak mo rin. Amen. Hindi lang si Sherwin, hindi lang si Brian. Lahat yan ay anak mo. Okay? Kung sige isang pirasong lollipop pwede. Okay? Kaysa yung isa meron chocolate, yung isa wala. Okay na yung lollipop, piso lang yan, di ba? Purihin ang Diyos! Huwag kayong magtatangi. Ayaw ng Diyos yan. Okay? Di fair. Wala ka rito. Padala mo. Tinapay. Para sila mo yung palangan. Di ba? Labo sila eh. Walang tinapay. Bili silang tinapay. Walang palaman eh. Wala kang palaman. Homemade peanut butter. Di ba? O Dairy Cream para mura-mura. Di ba? Walang imposible sa taong nagmamahal. Walang imposible sa taong tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. At walang imposible sa taong daladala na ang Diyos. Amen. Amen. Kaya hindi kayo pumunta dito nang wala kayong dadalhin pa uwi. Dadalhin niyo si Jesus pa uwi. Paano niyo bibit-bitin si Jesus? Kamay lang? Isip wala. Dapat uukot na tao, dala niyo ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Dapat yung katawan mo, dala na Diyos. Dapat yung katawan niya ay templo na ng Diyos. Nasa loob mo si Jesus. Nasa loob mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa kanya, kung babalik pa siya sa linggo. Ito kasi, loko-loko to eh. Gusto niyo malaman? Ha? Marami siyang negosyo. Tama, mali. Be honest. Meron ba? Ano masakit dun? Pakamot-kamot sa sabila naman eh. Di ka naman na may utangan eh. Pwede ka ba magdala ng pandesal sa linggo?
Pandesal! Kailangan ng palaman! Sino kayo magbabolunteer ng palaman? Pero yung pandesal galing sa pugon. Pugon! Pati Manila. Magkano isang piraso doon, di ba? 10. Kaya ba? Kaya? Pakicheck yung attendance. Pag hindi ito tumupad, lagot ito sa akin. Attendance, pakicheck. Yung attendance niyo yun, ang dadali niya sa linggo. Kasama ang bata. Pandesal lang tayo sa linggo, ah. Ngayon, wala. Wala? Meron. Total attendance? Huwag mo ko paghanapin, Julia. Total. Hanapin tayo sa linggo. Oh, ngayon pala siya ano. Pag-pray mo na, magkamali siya na pagbilang. Mag-times 2 pa. Purihin ang Diyos, alam nyo ba? Gustong pagpalain ito ng Diyos eh. Gusto siyang pagpalain. Kaya kayo hinihinga ng Diyos. Kapag gusto pagdalaga ng Diyos kung ano, meron kayo. Lahat. Hindi ako naniniwala. Kay Kim. Kasi sa tingin ko pa ng ilan na dito. Sure ka? Ba meron nilang attendance dyan? Hindi daw ito mababas sa hindi, right? Oh, sinasabi ko siya, ha? Isang peraso lang ba? Tayo ba tayo ito 70? Sapagkat kayong lahat na narito ay plus 1. 35 plus times 2. Or plus 1 sa sarili mo. Kaya times 2, 35 times 2, 70. 70 pandesal, ha? Times 5, 350. Ang mura, di ba? May sobrang 500 niya. Purihin ang Diyos! Ano gusto niyong palaman? Say it. Peanut butter. Hindi na kayo nagsawa sa peanut butter. Cheese. Ha? Cheese. Oh, sabi ng mga dalaga, sabagat dalaga sila masusunod. Peanut butter, no? Sino ang malakas? Kumain ng mani. Nasa kamay. Oh, wala ko ituturo sa peanut butter. Bahala kayo kung sino magdala ng peanut butter. Okay? Yung gusto mag-share ng peanut butter, makipag-usap ka, hati kayo. O di kaya, 5 kayo, tig 20 pesos, 100 yung isang ganong palaman. Purihin ang Diyos! Walang imposible sa Diyos. At ito, kapag hiningan kayo ng Diyos, huwag kayo magdamot. Tandaan ninyo, yung hinihingi sa inyo ng Diyos ay barya lamang. Kabagat ang ibibigay sa inyo ng Diyos ay buo! Buo, walang kulang. Praise the Lord. Amen. Saan ba masarap? Sa Goldilocks o sa Bugod, pati Manila? Saan? Name it! Alam niyo bang hindi siya napapahiyang tao? Ito hindi. Hindi siya napapahiyang tao! Kaya hindi rin siya marunong manghiya ng tao. Amen. Yan ang katangian niya, kung kaya niya, gagawin niya at maswerte ang babaeng mamahalin niya. Meron na bang girlfriend? Yung totoo, ha? Meron na. Hindi ko naiintindihan. Wala na o naghahanap pa. Ano ba? Wala po. Wala pa. Ang katatapos lang ang hirap sabihin. Okay. Dahil katatapos lang, magsaya ka. Magtiis kang wala ka munang girlfriend. Sapagkat isang araw, ang Diyos ang magsasabi sa iyong anak, sapagkat anak nga kita, bibigyan kita ng isa ko ring anak. Amen. Ang ina ng amen! Okay, ganito naman ang masasabi ko sa iyo, ha? Huwag mong manahin yung lahi ko. Huwag mong manahin yung lahi mo na madamot. Gusto kanya lang. Mamigay ka. Kasi masarap maraming kapatid, ha? Kaya yung doon na kumpita sa pandesal. Purihin ang Diyos. Sa ikabubuti mo yan para ang lahi na susundan sa iyo ay lahi ng mga anak ng Diyos. Si Jesus hindi pinagdamot ang buhay niya. Ang Ama hindi pinagdamot ang buhay ni Jesus. Kaya
Tayo ay naligtas sa kamatayan, sa impyerno. Siya naman hindi siya madamot, kaso nga, meron siyang lahi. Ang hirap nun, ha? Nananalaytay sa dugo. Pero dahil nandito na siya, Diyos ang bahala sa kanya na ang lahi niya ay lahi ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Buti nga yun, madamot lang eh, hindi killer eh. O diba? Mas nakakatakot kapag killer. No? Yun naman kadamutan kasi iniingatan nila yung kanilang pinagpaguran. Maganda naman, di ba? Pero dahil anak ka na ng Diyos, share your blessings. Amen. Share your blessings. Para lalo ka pang pagpalain ng Diyos. Bata pa to, negosyante na ito eh, ha? Pero hindi uso dito yung multi-level dito. Multi-marketing, tama. Hindi pwede networking dito. Networking tayo ng mga anak ng Diyos. Okay? Ilan ka? Isa ka lang. Kailangan makalima ka sa linggo. Bago ka pumunta ng ibang bansa, kailangan 100 na ang taong nadala mo dito. Kaya 100 yun ang magpe-pray sa'yo na pagpalain ka ng todo-dodo sapat kailangan nila ng sustento mo. Purihin ng Diyos! Hindi masama yan! Bakit yung kaluluwa na naman dito kailangan mo pakainin? Tama? Para mabuhay sila para sa Diyos. At yung gawain dito ay makarating pa kung saan sa asulong ng daigdig. Pag nagkaroon ng tao sa Mars, sinong gusto pumunta sa Mars? Ha? Wala nang balikan? Doon na mabuhay. Purihin ng Diyos! Bakit ka malulungkot? Kung kayong lahat na nandoon ay mga anak ng Diyos. Wala kang dapat ika-problema. Laki gagago ni magpuri sa Diyos. Walang kainan. Di ba? Purihin ng Diyos sapagkat di kayo gugutumin ng Diyos doon. Amen. Okay? Ilan na naman sila sa sample. Hindi na yung iba. Okay? Nandiyan yung mga sarili niya sa susunod. Okay? Ito kasi, itong alin na to, hindi naman siya madamot. Kaya ang priority niya, family. Huwag ganon. Lahat dito, family ito. Okay? Family ng Diyos. Kaya kahit di mo kadugo, give. Share your blessing. Okay? Ginagawa po yan ng lingkod. Ginagawa yan ng lingkod. Kung meron ng lingkod, nag-share siya kahit di niya anak. Tama ba? Opo! Oh! Tama ba? Ganon yun. Give and take. Pagkat sila man, sinisharean din sila ng blessing. Okay, Amen. ng ibang kapatiran. At talagang maraming blessing may binibigay. Okay? Kapag natuto ka maglabas, tandaan mo, aapaw ang kaba ng yaman mo. Ang sarap, di ba? Ang sarap magbigay galing sa puso. Francis, doon sa akay mo ha, medyo naaalog yung utak niya. Alog. Alam niya, sarap maalog kapag si God ang nag-alog. Nung ako ang inaalog ni God, nako, walang tulugan yan, overnight. Doon sa mga hindi pa naka-experience sa overnight, ihanda niyo sapagkat this coming Holy Week, magkakaroon tayo ng overnight. Overnight! Hindi lang isa overnight. Overnight. Pwedeng everyday overnight. Titingnan ko kung sino ang makakatagal walang tulugan ng isang linggo. Bakit? Kaya nga ng Diyos eh. Ay ang Diyos tinanggap ko, di kaya mo rin. Ang Diyos ang kasama mo. Magpupuri sa Kanya magdamag. Pag-araw, tulog ka. Paggabi, gising ka. Ano tawag sa'yo? Kaluluwa ka na lang. Purihin ang Diyos! Pwede yan. Welcome yan sa mga tatay at nanay, yung overnight. Kasi merong portion na pwedeng hatiin yung nanay at tatay. Doon sila sa isang sulok. Yung mga kabataan sa gitna. Yung mga nanay tatay sa sulok sila. Ah? So, welcome pati nanay at tatay this coming Holy Week. Pwedeng before Holy Week. Para yung Holy Week makagalaw naman kayo para kay God. Okay? Before Holy Week, gagawin mo. Ang Diyos din ang nagtakda niya. Ang mga kabataan dito tumatag dahil sa overnight. Okay? May training kasi sa overnight. Doon natitrain yung espiritu ninyo sa overnight. Madilim ang gabi. Walang ilaw. At ang ilaw na nga, wala yung dalawa. Saan yung akal mo na? Wala yung dalawa. Nasa kanila. Nalubog. Akay na Sherwin. Kayo mga nag-akay, ingatan at alagaan ninyo ang inyong mga akay. Doon sa mga wala pang akay, mag-akay kayo. Ha? Hindi ingatan yung